guys, naramdaman ba natin sa Ma'am Rezel, right? It's like, naisip mo na rin ba mag-podcast? Kasi pag nag-start ka na, grabe, dire-diretso yung value, no? Ako, may natutunan din kay Ma'am, yung mga letters, yung ano yung nasa gitna, yung C, no? Ang galing. I'm really proud and really happy. And thank you for sharing it. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Hi, Ma'am Rezel Joy. Hello, Sir MJ. Hi, ma'am. Hello, everyone. Ako po pala si Rizel Joy Tiad. OFW po ako dito sa Israel. Sa ngayon po, nasa trabaho po. Pero gusto ko lang sabihin, sir, na I'm very grateful, I'm very blessed and thankful sa Success Blueprint at sa powerful skills, especially sa you, sir. I'm so lucky na nakilala ko po kayo, sir, at kahit through social media lang po na nakita ko po yung course po. At saka, malaking tulong po talaga yung courses na ito para makuha ko po unti-unti yung mga goals ko sa buhay. Get me wrong, the past na sabi nga ng iba kung sila baka hindi nila kakayanin. Kaya malaking push po talaga sa akin yung pain na naranasan ko. Nasabi ko sa sarili ko, enough is enough. At saka, I weaponize those pain po talaga para unti-unti ko nga yung makuha yung goals ko. And until now, every time po na makaka-experience po ako ng struggle sa trabaho, yung masigawan ako ng mga boss ko dito kasi iba po talaga yung ugali nila dito sa Israel. Maliit, minsan hindi na makatao. Grabe yung pressure po. Talagang ninanamnam ko po yung sakit na sabi ko sa sarili ko, hindi to pwedeng magtagal ng ganito. Sabi ko, I need to do something po talaga para makalabas sa sitwasyon na ito. Kaya ako dito, naka-4 na ako na hotel dito sa Israel. Pag hindi na ako masaya, tsaka pag feeling ko toxic na yung environment ko, malakas ang loob ko na mag-move out talaga at maghanap ng iba. Pero I always make sure lang talaga na priority ko pa rin si God. Pagpasok ko pa lang sa papasukan ko na hotel, nakikipag-negotiate agad ako na sa oras ng pasok ko, especially sa mga oras ng isang batok pa to. Kasi INC din po pala ako, sir. Tsaka yung ang achievement ko pala at goals ng unti-unti kong nakuha ay number 1 po ay nakabili na ako ng bahay kahit papano. Pangalawa po ay nabili ako ng 6 to 8 hectares na farm. Napataniman ko na po ng yung long-term crops ko po doon ay yung niyog, mga prutas po, tsaka yung mid-term crops ko po ay yung saging kasi expertise po yun ng papa ko kasi matagal na siya nagtatrabaho dati sa sagingan kaya minamaximize ko po yun. At saka yung short term po ay yung mga gulay, kamote, mga palay, ganun po. Pangatlo po is yung kalabaw. Instead na bibili ako ng kotse, dito naman ako sa Israel, hindi ko naman magagamit. So, kalabaw kasi magagamit namin siya sa farm. At saka yung pang-apat po, yung extra income ko po na business. Just like recently po, I earned almost 70K in 2 months. Simula nung nag-join po ako nung nakita ko siya. And kanina po, 76K na siya. And I'm confident po na lalagpas na po siya ng 100K or close to 200K next month po dahil marami na din ako naka-line up na booking sa travel editors. I know in myself po kasi na I give so much value po sa mga clients ko at saka I over-deliver po through my services. Tsaka, which is hindi kasi ginagawa ng ibang travel agent po. Basta ang iba, basta na lang ma-book nila, wala silang pakialam after makuha nila yung commissions. Ako po, I care so much and I build trust and relationship to my clients. I give discount po at mayroon din akong pag-uusa na minsan nasa-surprise na lang po sila na online check-in ko na pala sila and nag-aalarm po ako sa calendar ko 2 days before flight po nila, nare-reserve ko na po sila ng seats, like sa window seats ba yung gusto nila. So free lang din po yun sa akin.
Sa iba po kasi may bayad po yun. At saka, minomonitor ko din po sila sa flight nila in case there's a problem. At saka, confident din po ako na gawin ito because I found po the right opportunity that gave me 100% support po. Tsaka, they are expert in their fields po. Kaya kahit may time difference, nandito ako sa Israel, may virtual assistant naman po na night shift po doon. Sometimes po, pag dito po ako sa trabaho, they are the one to book ng clients ko po. Tsaka natatanggap ko na lang po commission, nire-refer ko na lang sa kanila. Dati po, I have so much fear then before. Pero naintindihan ko kasi na ang fear is just a false expectation appearing real. And may sa experience ko po na pinagdaanan sa buhay, malaking tulong po talaga siya yung maloko ng paulit-ulit, mag-field sa mga pinapasukan ng mga negosyo, mas naging wiser po ako. At sabi ko sa sarili ko, it's okay lang po na mag-fail habang bata pa ako kasi kaysa na mag-regret po ako later kasi hindi ko siya nasubukan kasi nga yung oras hindi na nga po natin ibabalik pero yung pera makikita pa natin. Kaya sobrang madiskarte po talaga ako. Dami ko pong pinasukan, mga networking, like for example, yung Vital Plus, Front Row, Uno, Alternative. At marami pa po, hindi ko na po tanda yung iba. Sobrang dami na din po na nasa ako ng marami. Kaya naging agent din po ako sir ng mga bahay, foreclosed property, mga condo. Nakabenta din po ako. Pero yung lahat po ng skills na yun, nagagamit ko po siya ngayon sa bago ko pong negosyo. At saka po, nagkaroon po ako ng clarity, nagkaroon po ako ng direction po sir kung saan po ako papunta at nag-open po yung doors ng opportunity sa akin dahil open-minded lang po ako kasi imagine po yung kamay natin pag naka-close po, di ba? Pag nagpaulan si God ng opportunity, hindi mo masasalo kasi naka-close na. So yung ibang naka-open sila yung nakakasalo. Tsaka ano po sir, nag-i-invest po talaga ako sa sarili ko sa self-development. That's why po nag-enroll po ako sa Success Blueprint at saka powerful skills at saka very soon po mag-i-enroll po talaga ako sa self and sales mastery po. Kasi I don't want to waste time nga. Kaya kahit nasa trabaho ako sir, nakikinig po ako sa mga podcast mo po. Naka-headset lang po ako. Tapos, kasi ayaw ko po na maging stagnant. Nasayang nga po ang oras. Kasi, sabi ko, napaka-importante ng knowledge. Kasi nga, di ba, sa word na knowledge, if you know, you have an edge. Ano po yung letter between know and edge? Di ba, L? Ano yung L? Learn. And sa learn, before you learn, you need to learn first. Para sa akin, life begins from D to D. The day that we are born until the day of our death. Ano po yung letter between them? Di ba si? Ano po yung choice? Para sa akin, kung yun nga sir, kung namatay, kung pinanganak po tayo mahirap, hindi natin kasalanan yun. Pero kung namatay pa tayong mahirap pa rin, kasalanan na natin yun. Kasi anong ginawa natin, di ba? So, and sir, dahil po sa course, Success Blueprints, yung lens ko po na-activate dahil tulad ngayon, travel agent na po ako. I also do the word of mouth. Kaya minsan, tulad nung last time may CFO night po namin, mga katabi ko, inakausap ko po na uuwi ba kayo ng Pinas? So, bibigyan ko po kayo ng discount, pinapakita ko agad yung sila, mga results ko po. Kaya, ayun po, nakakakuha po ako ng mga prospect. Tsaka, yung sikreto ko lang po talaga, pero ganun is, sigad po talaga yung nauna ko. Kinukondisyon ko po yung puso ko na sabi ko sa sarili ko, pag makatanggap ako ng biyaya is, hindi ko talaga siya tatalikuran. Hindi ako makakalimut sa kanya kasi, di ba, kung alam ni God na bibigyan ko to ng
ng blessed payayaman ko to, pero makakalimutan din naman pala ako. So, bakit ko ibibigay? Tsaka, ano po, para sa akin kasi yung pera is just tulad na tulad ng kutsilyo, kung isasaksak mo sa iba sa tao, masama siya, pero kung gagamitin natin sa paghiwa ng mga regalos, di ba, magiging pakinabangan siya. So, tsaka magnifier lang din siya yung pera kapag kapag dati ka ng masama, ay example yung susugal, kapag binigyan ka pang pera, mas lalala pa yung paging sugarol. Ang ano ko po talaga kasi, sir, kaya ako yung greatest pain ko po kasi, iniwan po kasi kami ng papa ko. Tapos may sakit na nun yung mama ko. Tapos, yung parang naging bedridden yung mama ko, colon cancer pa, walang-wala talaga. Pero ganun is, sigad po talaga yung nauna ko. Kinukondisyon ko po yung puso ko na sabi ko sa sarili ko, pag makatanggap ako ng biyaya is, hindi ko talaga siya tatalikuran. Hindi ako makakalimut sa kanya kasi, di ba, kung alam ni God na bibigyan ko to ng blessed payayaman ko to, pero makakalimutan din naman pala ako. So, bakit ko ibibigay? Diba? Tsaka, lagi ko po talaga siyang, tulad po dito, nawawala po sa pinakawala ko eh. Kahit sobrang hirap po ng sitwasyon, minsan po inuusig ko ako sa trabaho na like yung mga una sabi sa akin hanggang mag-OT po kami. Talaga umiyak po ako. Sabi ko, hindi po pwede kasi may church po ako. Ganun po, inuuna ko lang po talaga siya. Tsaka, para sa akin kasi yung pera is just tulad ng kutsilyo, kung isasaksak mo sa iba sa tao, masama siya, pero kung gagamitin natin sa paghiwa ng mga regalos, di ba, magiging pakinabangan siya. So, tsaka magnifier lang din siya yung pera kapag dati ka ng masama, ay example yung susugal, kapag binigyan ka pang pera, mas lalala pa yung paging sugarol. Ang ko po talaga kasi, sir, kaya ako yung greatest pain ko po kasi, iniwan po kasi kami ng papa ko. Tapos may sakit na nun yung mama ko. Tapos, yung parang naging bedridden yung mama ko, colon cancer pa, walang-wala kami, nagre-renta lang kami, wala kami sariling bahay. Tsaka, yun nga pa, grabe talaga yung hirap namin sa pera. Sabi ko kahit 500 pesos lang, kailangan talaga namin kasi na-hospital si mama ko. Tapos ako lang pumag-isa. Inago ko lahat yung responsibilidad na dapat sa kanila ako yung naghahanap buhay, ako nagluluto, naglalaba, magpapaligo kay mama kasi binutasan na din po yung tiyan ni mama ko noon kasi hindi na siya makadumi, tapos naka-wheelchair pa siya. So lahat dun, nung nasa na po kami sa Davao po, lahat ng mga pilahan doon, ang tulong na pilahan ko na po. Tsaka pinagsabay-sabay ko pa. Halos higit isang taon po kami sa ospital sa Davao Medical Center po. Tsaka sa gabi nagtatrabaho po ako. Sa araw, inaasikaso ko po yung mama ko, pinapaliguan, yung mga kailangan niya. Tapos nag-aaral pa po ako. Tanong ko lang, Miss Rezel, ano yung goal mo ngayon since
nakikita ko na sabi mo may 76,000 ka na. Kailan mo nakikita yung sarili mo aabot sa 100,000? 100,000 po, sir. Next month na po kasi nga 76 na siya, magiging close to 100,000 to 200,000. So kung yung 100,000, nire-raise natin yung standard sa 200,000. Sa tingin mo gaano katagal yung 100,000? Mga in 3 months po siya, March. Ilang Mga kalabaw April yun? po mo. Ilang kalabaw yun? Ilang kalabaw yun, yung 200,000? May nabili na po kalabaw, sir. Okay na po yun. Ang goal ko po kasi December 20 ay may-hit ko na po yung 1 million na ano po, commission. Anong gagawin mo sa 1 million pag na-hit mo na yung commission ng 1 million? Mag-invest po ulit ako ng lupa po para tsaka apartment. Okay. When are you planning to stay in Philippines to do business here in the Philippines? Kasi sabi mo, nagpapahirap sa'yo yung sitwasyon mo dyan eh. Next year na po. So pag na-hit mo yung 1 million, Opo. pupunta ka na dito sa Pilipinas. Okay. Yes po. Alright. Tapos magkikita-kita din tayo. Kasi sa-celebrate Yes, natin yung success mo, tama ba? Yes po. Okay. Sasabihan mo kami pag uwi ka ng Philippines because we would love to meet you and celebrate your success with you. How about that? Thank you po. Yes po. Nakakatawa naman, Hazel, no? Right? So, Sige ma'am, po. we are so happy that you shared your journey with us. Thank you for being open and vulnerable. Kasi naramdaman ka namin, guys, naramdaman ba natin si Ma'am Rezel, right? It's like, naisip mo na rin ba mag-podcast? Kasi pag nag-start ka na, grabe, dire-diretso yung value, no? Ako, may natutunan din kay Ma'am, yung mga letters, yung, ano yung nasa gitna, choice, yung sino, ang galing. I'm really proud and really happy. And thank you for sharing it. And Mama, please make sure to stay in contact with us. If you have more wins to share, share mo lang sa GC. We would love to celebrate with you. Nandito kami para Yes, sa po. puntahan ka. Kami yung unang-unang magsa-celebrate para sa'yo. Ha? Sige po. Thank you so much. Thank you so much. Bye po. Thank you. Palakpakan natin, guys. Grabe, no? Na-mind blown ako, naluluha ako. Noong una, malapit na akong maiyak, tapos biglang naging kalabaw yung kwento. Tapos naramdaman yung excitement niya sa kalabaw. May point naman eh. Kaysa bibili ako ng kotse, kalabaw na lang. Tama eh, no? So, kalabaw, meron tayong car achiever. Si Ma'am Rezel ay farm achiever. Grabe, bumili ng farm. Panis. Right? Really proud of you, Ma'am Rezel. Really proud of you. And I will share something that will benefit you, Ma'am Rezel. Okay ba yon? I will share something later, pero merong hahabol daw ng share. Nasaan? May hahabol daw ng share. May share ako sa'yo, ha? Makinig ka lang dyan. Alam ko, may work ka pa. Thank you for doing your best. Pumasok ka pa sa CR para sa amin. So, may share ako something na makakatulong sa lahat. Okay? So, alam ko may mga gustong mag-share. Ayan, tingin ko ito yung mga hindi nag-share dati nung may access pa sila. Ayan, si Ma'am Bianca and then si Ma'am Helen. Go. And then I will share with you value. Ma'am Bianca! Where are you? Sana nandiyan pa si Rezel, no? Because I'm gonna share value. Now, here's the first massive lesson doon lang sa share ni Ma'am Helen. Tandaan nyo to, guys, ha? Especially kay Ma'am Helen. Nakita natin, no? If you will go back to all the stories, even here in this mastermind session, guys, ha? Ang daming pinagdaanan, Rezel. Sobrang hirap ng pinagdaanan niya. But at the end of the day, nakabili siya ng farm. Nakabili siya ng kalabaw. Kumita siya ng 70,000, soon 100,000, and she's really confident she's gonna hit her first million. Pero ang dami niyang pinagdadaanan, right? Kaya Ma'am Helen naman, natutunan natin na binigay na nga yung puhunan. Willing na nga akong tulungan. Pinapunta dito, na boring dito, umuwi. You guys have to understand from all these stories na it's not about the money. It's about the mindset. At kung may pinagdadaanan ka ngayon, sometimes it's actually better kung may pinagdaanan ka. Because it will make you stronger. It will build your character. For your notes, sabi ni Tony Robbins, for your notes, guys. Life doesn't happen to you. And that's not the first time
na nakarinig ako ng story na ganyan. Kasi with this is we built a lot of stories. Kung ano-anong mga stories yung sinasabi natin. You know, nagdi-DJebs tayo. DJebs? Sino familiar sa DJebs? Nagdi-DJebs kayo. What's DJebs? New word po tonight. Aside from Kuratong Balelenggang, we have the DJebs, no? No? We will start with what? Drama. We will build a very dramatic story kasi dyan tayo nasanay. Panahon ni Nora Honor, ni FPJ, tapos ngayon kung sino-sino ng drama, pati totoong buhay ginagawa na nila ng drama, right? So we will create this drama. Right na, kawawa ako, biktima ako, ito yung ginawa sa akin, nasaktan ako. I understand how you feel, guys, but you have to understand as is past. Right? So we will create this drama, recreate this drama over and over. Sometimes even if we are already successful, sometimes even if it's already working for us, we are still creating some drama. Who agrees with me? Hindi ito nakaka-relate. Na nag-work na nga yung ginagawa mo, pero bumabalik ka pa minsan sa drama. Right? Babalik ka sa drama, tapos babalik ka sa happiness. Like, kung among you notice that si Miss Rezel kanina, ang sobrang lungkot ng kwento niya, tapos nung usapang kalabaw na, tapos usapang farm na, ang saya niya bigla. Right? Sino dito napansin? Pansin niyo yun? Tapos, nung bumalik na naman siya sa victim story, sa drama, bagsak na naman yung energy niya. So, I asked her again, kailan mo, tinan mo yung shift, guys, ha? Tinan nyo gano'ng ka-powerful yung shift. Tapos, tanong ko siya, so, tanongin lang kita, anong gagawin mo sa 1 million? Ito gagawin ko, sir. Sino dito napansin nagbago agad yung state ni Ma'am Rezel? Right? Naging masaya agad siya nung usapang milyon na. Right? So, ang saya niya magkwento, pagdating sa usapang pera, usapang 1 million, usapang travel and tours, usapang serving people, and then bumabagsak yung kwento niya pag usapang nagkasakit yung nanay niya. Nagigets niya ako? Right? So, we will go back to what? I-justify natin. Sir, kaya ako nagdadrama kasi kaya ako nagdadrama kasi ito yung nangyayari sa akin I-justify mo, ito yung ginawa sa akin Right? So you will justify it. And then what? You will make excuses. Kasi. And then you will blame people. And then you will feel shame. And then you will do this over and over as a cycle. Nagigets ba? Sino nakaka-relate? Comment nga kayo, chat nga kayo. Right? And then, from the shame, you will what? Create more drama. And then more justification, and then more excuses, and then more blaming other people, and then what? Makakapag-build ka ng hindi magandang self-image. Right? Gets? Thank you for sharing, Alas. Gets? It's a downward spiral. Yeah. So I'm gonna share with you something really meaningful tonight. And I hope that I can create value with this one. I'm gonna share with you a framework only available in self-mastery. So I'm gonna give you a preview. Okay ba yun? Okay ba yun sa inyo, guys? I'm gonna give you something meaningful and sana si Rezel mapanood to. Right? Sana si Rezel mapanood to. At kayo yung lahat. Okay lang ba? I will show you with you value. Something that you can use para kay Ma'am Helen, para sa inyong lahat. I wanna know, comment kayo guys. I framework if you want it. Hindi ko kasi kayo kita. Ang kita ko sarili ko. Pero this is good. Framework. Okay. This is what we call the 4 R's. Now, the 4 R's to self-sabotage. Bakit ba tayo nagsa-self-sabotage? At alam niyo mabigat, sasabihin niyo sa akin, sir, hindi naman ako nagsa-self-sabotage. Yeah, but sometimes you do it in a micro. At pag yung micro self-sabotage mo, tandaan nyo, yung failure natin ngayon, guys, hindi yan nanggagaling sa malalaking failure. It's not just one big failure. It's not one huge chunk of failure. It's the micro
things that you are not doing, it's the small things that you are doing that pile up. That's why we are failing in life. That's why we feel bad. That's why we are feeling shame and blaming other people. Are you with me still? Susundan niyo ako? Sundan niyo ako? Nandiyan pa kayo? Right? It's the micro, guys. Tandaan niyo, success is not measured by miles. It is measured by inch. How we do big things is how we do the small things in our lives. Gets? So, very important yung maliliit. Sometimes, you cannot accept, hindi ako nagsiself-sabotage. Are you sure? Right? So, we're gonna look at the patterns. Ano yung 4 R's to self-sabotage? And then, shift this later on. So, it all starts with what we call resentment. They say